Ako si Maya Collins, 29 na taong gulang at namamahala ako ng operations para sa isang medical logistics company sa Seattle. Ang trabaho ko ay umiikot sa isang simpleng patakaran, walang gagalaw, hanggat hindi ito beripikado, aprobado at maayos na dokumentado. Kaya nang biglang umilaw ang phone ko dahil sa bank alert na nagpapakita ng $22,000 na singil para sa international flights, luxury hotels at isang private Europe travel package. Parang tumigil ang paghinga ko ng ilang segundo dahil agad kong alam ang isang bagay, hindi ako ang bumili noon. 2 beses kong binuksan ang credit card app ko, iniisip na baka may glitch lang. Pero naroon pa rin ang halaga, maliwanag at nakakakilabot na kapangalan sa akin na parang isang babala. Bago pa ako makatawag sa bangko, tumawag ang nanay ko. Mabilis at halos nanginginig ang boses niya habang sinasabing ginamit niya ang card ko dahil may emergency daw. Sinabi niyang kailangan ng tulong ng nakababata kong kapatid matapos ang graduation nito, na sobrang overwhelmed daw ito at nakailangan niya ang biyaheng iyon para makabangon muli. Pagkatapos ay sinabi niya ang linyang nagpalamig sa sikmura ko. Huwag mong gawing tungkol sa pera ito. Nagdadamayan ang pamilya. Gusto kong paniwalaan siya. Totoo. Pero kapag may gumastos ng $22,000 gamit ang credit card mo nang hindi nagpapaalam, ang paniniwala ay hindi na parang pagmamahal kundi parang bitag. Kaya hindi ako sumigaw. Hindi ako nagbanta. Tahimik kong binuksan ang laptop ko, hinanap ang charge, sinundan ang confirmation trail, at pagkatapos ay may nakita ako sa wall ng kapatid ko na nagpabago ng lahat. Pero bago ko sabihin kung ano iyon at kung bakit sumabog ang phone ko, sa 35 missed calls, alas 8:30 kinabukasan ng umaga, sabihin mo muna ito sa akin. Anong oras na dyan sa lugar mo ngayon? At saan ka nanonood? Naku-curious ako kung gaano kalayo ang mararating ng kwentong ito. Ang una kong nakita ay hindi medical bill, hindi mensahe tungkol sa krisis at hindi resibo mula sa kung anumang urgent clinic. Walang kahit ano na makakapagpaliwanag kung bakit parang gumuho ang mundo sa tono ng boses ng nanay ko. Isang larawan ito ng puting maleta na nakabukas sa ibabaw ng kama. Puno ng linen dresses, sandals, designer sunglasses, at isang maliit na kulay pink na passport cover na may nakasulat na Europe Girl Summer. Ilang segundo ko iyong tinitigan habang hinihintay na makahabol ang utak ko sa nakikita ng mga mata ko. Pagkatapos ay napansin ko ang caption. 12 days until Paris. Best graduation surprise ever. Thank you, Mom. Biglang sumikip ang dibdib ko kaya napahawak ako sa mesa ko. Clinic ko ang profile, mas marami pang posts. May nakasave na story highlight na pinangalan ng Europe. May countdown sticker. May screenshot ng isang luxury hotel balcony na overlooking sa Rome. May video ng isang taong napapasigaw sa tuwa habang binubuksan ang printed itinerary. Hindi ko na kailangang may magpaliwanag pa sa akin. Ang $22,000 na nasa card ko ay hindi emergency. Bakasyon iyon. At hindi lang basta bakasyon. Hindi ito iyong murang backpacking trip na may discounted flights at shared rooms. Ito ay business class upgrades, boutique hotels, private food tour, guided museum package at isang bagay na tinatawag na premium canal evening sa Venice. Wala ang pangalan ko sa kahit anong caption, pero ang pera ko ang nasa likod ng bawat isa sa mga iyon. Nakaupo lang ako sa harap ng liwanag ng laptop ko habang inaalala ang paraan ng pagkakasabi ng nanay ko ng huwag mong gawing tungkol sa pera ito. Iba na ang tunog ng linyang iyon ngayon. Hindi pala iyon pakiusap. Babala iyon. Ibig sabihin, alam na niyang kokontra ako. Ibig sabihin din, matagal na niyang napagdesisyunan na hindi mahalaga kung ano ang magiging sagot ko. Binuksan ko ulit ang bank app at tiningnan ang pangalan ng merchant. Pagkatapos sinearch ko ang email ko dahil ilang taon na ang nakalipas, kinumbinsi ako ng nanay ko na gumawa ng shared emergency folder matapos madulas at mabagsak ang lola ko at kailangang mabilis na maipadala ang hospital paperwork. Nakalimutan ko nang umiiral pa pala ang folder na iyon, pero naroon pa rin. Nakatago sa ilalim ng mga lumang insurance forms ang bagong confirmation email mula sa isang travel agency sa Bellevue. Mukhang aksidente itong nakopy sa folder o baka naging pabaya lang ang nanay ko.
Nakalista roon ang package mga petsa ng biyahe, pangalan ng mga hotel cancellation rules, at ang payment method. Cardholder Maya Collins. Traveler hindi ako. Billing address akin. Authorized by phone ang nanay ko. Nararamdaman kong unti-unting umaakyat ang galit, hindi mainit at magulo kundi malamig at matalim. Iyong klase ng galit na nagpapatahimik sa iyo dahil bigla mong naiintindihan ang lahat. Naisip ko, lahat ng pagkakataong sinabihan akong responsable, praktikal, masuwerte at matatag. Akala ko noon, mga papuri iyon, hanggang sa mapagtanto kong ginagamit pala ng pamilya ko ang mga salitang iyon bilang dahilan para may makuha sila mula sa akin. Responsable ako kaya kaya kong pasanin. Praktikal ako kaya hindi ako gagawa ng eksena. Matatag ako kaya dapat ako ang magdala sa lahat. Nag-zoom in ako sa cancellation policy. Hindi na mare-refund ang bahagi ng deposit matapos ang hating gabi. Ang buong bayad ay na-charge na sa card ko noong hapon na iyon. Hindi nagpanik ang nanay ko dahil may emergency. Nagpanik siya dahil lumampas na ang deadline at kailangan niya ang credit limit ko bago mawala ang booking. Binalikan ko ang profile ng kapatid ko. May bago siyang story, ilang minuto lang ang nakalipas. Isang mirror selfie na may caption na packing for my dream trip because my family always shows up for me. Sa sandaling iyon, parang may tumigil sa loob ko. Hindi ako nag-comment. Hindi ko siya tinext. Hindi ko rin tinawagan pabalik ang nanay ko. Nagbukas ako ng blankong dokumento at nagsimulang isulat ang buong timeline. Oras ng charge, oras ng tawag ng nanay ko, eksaktong mga sinabi niya. Mga Instagram posts, confirmation email at cancellation policy. Lahat ng screenshots ay inilagay ko sa isang folder na pinangalanan kong card dispute. Nang matapos ako, halos hating gabi na. Nanginginig ang mga kamay ko pero malinaw ang isip ko. Halos buong buhay kong sinubukang panatilihin ang kapayapaan sa pamilya namin. Pero noong gabing iyon, saka ko lang tunay na naintindihan na ang kapayapaang nabuo mula sa pananahimik ko ay hindi totoong kapayapaan. Pahintulot iyon. Tinawagan ko ang numero sa likod ng card ko at naghintay habang dumaraan sa automated menu, nakabukas ang laptop ko sa harap ko. Nang sumagot ang representative, mas kalmado ang tunog ng boses ko kaysa sa totoong nararamdaman ko. Ipinaliwanag ko na mayroong 22,000 dolyar na charge na hindi ko inaprubahan, na ang taong gumamit nito ay miyembro ng pamilya na nagkaroon ng access sa impormasyon ng card ko dahil sa isang totoong emergency, ilang taon na ang nakalipas at nakailanman ay hindi ako nagbigay ng pahintulot para sa pagbiling iyon. Huminto sandali ang representative nang sabihin ko ang halaga. Pagkatapos ay tinanong niya kung kilala ko ang merchant. Sinabi kong oo, pero ang pagkilala sa merchant ay hindi nangangahulugang autorisado ang charge. Mahalaga ang bahaging iyon. Naririnig kong mas nagiging eksakto ang bawat sinasabi ko sa bawat pangungusap. Natutunan ko sa trabaho ko na madalas nagtatago ang mga tao sa likod ng kalituhan, pero ang maayos na dokumentasyon ay kayang putulin iyon. Sinabi ko sa kanya na may screenshots ako, confirmation email at mga mensaheng nagpapatunay na sinabihan akong emergency iyon matapos na magawa ang purchase. Inilagay niya ako sa hold. Sa loob ng 6 na minuto. Nakaupo lang ako sa kondo ko habang umaalingaw-ngaw ang mahinang ugong ng refrigerator mula sa kusina at kumikislap ang mga ilaw ng lungsod sa labas ng bintana ko. Paulit-ulit na nagba-vibrate ang phone ko pero hindi ko iyon tiningnan. Nang bumalik siya sa linya, sinabi niyang maaari nilang i-freeze agad ang card, mag-issue ng bago magbukas ng dispute at markahan ang transaksyon para sa investigasyon. Pending pa raw ang charge, ibig sabihin mahalaga ang timing. Kapag hindi pa tuluyang nakukuha ng merchant ang pera, pwedeng i-hold ng bangko ang transaksyon habang iniimbestigahan nila ito. Binalaan niya ako na nagiging komplikado minsan ang mga sitwasyong may kinalaman sa pamilya. Sumagot ako nang naiintindihan ko. Pakituloy po. Pakiramdam ko. Ang linyang iyon ay parang pagtawid sa hangganang matagal ko ng kinatatakutan. Pakituloy po. Hindi pag-iisipan ko muna. Hindi. Baka mabuti naman ang intensyon ng nanay ko. Hindi ano na lang ang sasabihin ng iba. Kundi, pakituloy po. Biniripika niya ang identity ko, binasa ang disclosures
at tinanong kung gusto kong alisin ang lahat ng saved digital wallet access. Sumagot ako ng, oo. Tinanong niya kung gusto ko ng alerts para sa malalaking future transactions. Sinabi kong oo. Tinanong niya kung may iba bang may pahintulot na gumamit ng card. Sumagot ako ng wala. Nang matapos ang tawag naka-freeze na ang card ko may paparating ng bago at mayroon ng case number ang dispute ko. Isinulat ko ang case number sa pinakataas ng dokumento ko. Pagkatapos noon, pinalitan ko ang mga password ko, banking, email, cloud storage, phone, carrier, shopping accounts, lahat ng posibleng alam ng nanay ko mula sa mga lumang family favorites namin. Bawat napapalitang password ay parang pagsasara ng pinto na matagal kong iniwang bukas. Bandang 1:00 ng madaling araw, may dumating na email mula sa travel agency. Payment verification required. Reservation temporarily on hold. Please contact us within 24 hours to avoid cancellation. 2 beses ko iyong binasa bago ko isinama sa iba pang files. Sinabi ng email na iyon na may ginawa na agad ang bangko. Ibig sabihin din nito, malalaman agad ng nanay ko. Sa loob ng ilang segundo, dumagan ang guilt sa dibdib ko. Naisip ko ang kapatid kong umiiyak, ang nanay kong sumisigaw, at ang tatay kong sasabing dapat kinausap ko muna siya. Pero muli kong tiningnan ang confirmation. $22,000. Pangalan ko, credit ko, kinabukasan ko. Naisip ko kung gaano ko pinaghirapan ang credit score na iyon. Naisip ko ang kondo na ako lang ang bumili, ang second-hand na kotse na 5 taon kong ginamit para lang makapag-ipon. At ang mga gabing oatmeal lang ang hapunan ko matapos ang college dahil tumanggi akong humingi ng tulong kahit kanino. At pagkatapos naisip ko kung gaano kadaling ipinamigay ng nanay ko ang lahat ng iyon para sa ibang tao. Parang ang katatagan ko ay isang family coupon na maaari niyang gamitin kailanman niya gustuhin. Bandang 2:00 ng madaling araw, nag-text ang nanay ko. Gising ka pa ba? Hindi ako sumagot. Makalipas ang 1 minuto, may isa na namang text. Kailangan nating mag-usap bukas. Hindi ko rin iyon sinagot. Pagkatapos ay may mensahe mula sa kapatid ko. Random question. Nakatanggap ka ba ng fraud alert mula sa bank mo? Sabi ni Mom, may kakaibang nangyari raw. Tinitigan ko ang mensahe. Sapat ang alam niya para magtanong pero hindi sapat para humingi ng tawad. Ibinaliktad ko ang phone ko. Pagod ako pero hindi na ako nalilito. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakatulog ako nang hindi iniisip kung paano gagawing komportable ang lahat. 8:30 kinabukasan ng umaga, sobrang lakas ng pag-vibrate ng phone ko sa ibabaw ng nightstand na parang alarm clock ito. Dumilat ako, inabot ang phone at bumungad sa akin ang sunod-sunod na missed calls. Nanay ko, kapatid ko, nanay ko ulit, tatay ko, kapatid ko ulit. 35 missed calls sa loob ng wala pang 40 minuto. May mga voicemail din. Pinakinggan ko ang una at narinig ko ang kapatid kong umiiyak ng sobrang lakas na halos hindi mabuo ang mga salita. Maya, anong ginawa mo? Kinansela nila ang flights. Sabi ng hotel, failed daw ang payment. Bakit mo gagawin ito sa akin? Wala akong dinilit. Sinave ko ang voicemail. Ang sumunod ay mula sa nanay ko pero hindi siya umiiyak. Mabigat ang paghinga niya na parang galing sa pagtakbo. Tumawag ka sa bank ngayon din. Sabihin mong mistake iyon. Masisira mo ang lahat kapag hindi mo inayos ito. Ang ikatlong voicemail ay mula sa tatay ko, mahina at nalilito ang tono. Maya, sabi ng nanay mo, may problema raw sa card mo at sa trip ng kapatid mo. Tawagan mo ako. Dahan-dahan akong umupo sa kama. Maliwanag ang kuwarto dahil sa sikat ng araw sa umaga. Pero kakaiba ang kalma na nararamdaman ko. Dumating ang bagyong matagal ko nang inaasahan, eksakto sa paraang alam kong mangyayari. Nagsipilyo ako, gumawa ng kape at hinayaan munang tumunog ang phone ng 3 beses bago ako sumagot. Nagsalita agad ang nanay ko bago pa ako makapag-hello. Ano ang sinabi mo sa bank? Uminom muna ako ng kape bago sumagot. Good morning din sa'yo. Bigla siyang nagtaray at sinabing hindi ito nakakatawa na nakahold na raw ang booking sa travel agency, hysterical na raw ang kapatid ko, at kapag hindi ko agad binawi ang dispute ay makakansela ang buong package. Isa lang ang tinanong ko,
Ano ba talaga ang emergency? Tumahimik siya. 2 segundo lang iyon pero sapat para sabihin sa akin ang lahat. Pagkatapos ay sinabi niya, "Huwag mo nang simulan yan." Sumagot ako, "Sinabi mong emergency ito. Kaya sabihin mo sa akin kung ano ang emergency." Hininaan niya ang boses niya at sinabing sobrang emotional pressure raw ang pinagdadaanan ng kapatid ko matapos ang graduation nito. Kailangan daw nito ng isang magandang bagay na maaabangan. Halos matawa ako. Hindi dahil nakakatawa, kundi dahil sobrang kinis at lambot ng kasinungalingan na parang ilang beses na iyong pinagpraktisan. Sinabi ko, hindi emergency ang isang luxury Europe trip. Sumagot siya. Palagi mo itong ginagawa. Palagi mong pinaparamdam sa kapatid mo na dapat siyang mag-guilty dahil mahal siya. Doon ko narinig ang biglang pagsingit ng kapatid ko sa tawag. Marahil hinablot niya ang phone o sumali siya sa usapan dahil bigla kong narinig ang mataas at galit niyang boses. Hindi ako makapaniwalang sapat ang selos mo para kanselahin ang graduation gift ko. Ipininikit ko ang mga mata ko ng ilang segundo. Doon na lumabas ang salitang iyon gift. Isang regalong binayaran gamit ang credit card ko nang walang pahintulot ko matapos akong pagsinungalingan ng nanay ko. Sinabi ko, hindi iyon regalo mula kay mom. Charge iyon sa pangalan ko. Sumigaw ang kapatid ko at sinabing hindi ko raw naiintindihan na normal lang sa mga magulang ang gumawa ng malalaking bagay para sa graduation at sinisira ko raw ang nag-iisa niyang espesyal na sandali. Biglang sumingit ang nanay ko at sinabing, babayaran ka naman sana namin. Tinanong ko, kailan muling tumahimik? Pagkatapos ay tinanong ko, gamit ang anong pera sa pagkakataong iyon. Sumabog ang nanay ko sa galit. Paano mo ako nagagawang kausapin ng ganiyan? Matapos ang lahat ng ginawa ko para sa'yo, pinalaki kita. Pinakain kita. Binigyan kita ng tirahan. Sumagot ako, pinili mong maging magulang. Hindi niyan binibigyan ng karapatan na gamitin ang credit card ko. Tahimik lang ang tatay ko sa background hanggang sa tuluyan siyang nagsalita. Vanessa, nagpaalam ka ba sa kanya bago mo iyon i-book? Mabilis siyang sinagot ng nanay ko at sinabing huwag siyang makialam. Bago iyon. Karaniwan kasing nawawala ang tatay ko kapag nagiging uncomfortable ang sitwasyon. Pero mukhang sapat na ang laki ng halaga para mapilitan siyang manatili sa usapan. Naririnig ko ang kapatid kong umiiyak ulit habang sinasabing wala na raw ang Paris, wala na ang Rome, wala na ang hotel balcony. Pinag-uusapan niya ang biyahe na parang may nagnakaw nito mula sa kanya. Kahit minsan hindi niya sinabi ang pasensya ka na sa nangyari sa'yo. Sinabi ng nanay ko na kung mahal ko raw ang pamilya ko, tatawag ako sa bank at sasabihing nagkamali ako. Sumagot ako, hindi ako ang nagkamali. Pagkatapos ay sinabi ko ang linyang tuluyang nagpatahimik sa buong tawag. Nakita ko ang post niya sa wall niya. Walang nagsalita. Tanging paghinga lang ng isa sa kanila ang maririnig. Sa wakas ay nagsalita ang nanay ko. Inispy mo siya. Sumagot ako, public niyang ipinost iyon. Ikaw ang pribadong nagsinungaling. Magkaiba iyon. Ang kapatid ko ang unang nag-hang up. Sinabi ng nanay ko na pinahiya ko raw siya. Sumagot ako, hindi ma'am. Pinrotektahan ko ang sarili ko. Pagkatapos ay tinapos ko ang tawag bago pa siya makasagot. Nanginginig ang mga kamay ko pagkatapos noon, pero hindi dahil sa takot. Dahil iyon, sa gulat na pinili ko ang sarili kong panig at hindi ako humingi ng tawad para roon. Pagsapit ng tanghali, ang family group chat namin ay naging parang courtroom kung saan lahat ay inimbitahan maliban sa katotohanan. Unang nag-message ang nanay ko. Nasira ang dream graduation trip ng kapatid mo dahil nagdesisyon si Maya na parusahan ang pamilya dahil sa isang misunderstanding. Pagkatapos ay nag-post ang kapatid ko ng umiiyak na selfie. Sa story niya hindi man binanggit ang pangalan ko, pero siguradong malinaw kung sino ang tinutukoy niya. May mga taong hindi kayang makitang masaya ang iba. Dapat suportahan ng pamilya ang pamilya. Ilang minuto lang nagsimula nang dumating ang mga mensahe. Sinabi ng isang tiyahin ko na malamig daw akong tao. Nagtanong ang isang pinsan ko kung hindi ko na lang ba pwedeng palampasin dahil pinaghirapan naman daw ng kapatid ko ang graduation niya.
May isa pang kamag-anak na nagsabing siguradong may magandang dahilan ang nanay ko dahil hindi naman basta-basta gumagawa ng ganoong bagay ang mga ina. Mas matagal kong tinitigan ang mensaheng iyon kaysa sa iba. Hindi basta-basta gumagawa ng ganoong bagay ang mga ina. Napaisip ako kung ilang masasamang desisyon na ba sa mga pamilya ang natakpan ng mga linyang kagaya niyan. Hindi ako agad sumagot. Kumain muna ako ng tanghalian. Sumagot ako ng mga work emails. Sumali ako sa isang logistics call at pinag-usapan ang mga delayed medical supply routes na parang hindi nasusunog ang personal kong buhay sa kabilang tab. Iyon ang bagay na hindi kailanman naintindihan ng pamilya ko tungkol sa akin. Ang pagiging kalmado ay hindi nangangahulugang mahina. Ibig sabihin lang noon ay pinagpapasyahan ko kung saan ko itututok ang laban pagkatapos ng trabaho. Binuksan ko ang family group chat at nag-type ng isang mensahe. Dahil ginagamit ang pangalan ko sa sitwasyong ito, ilalahad ko ang mga katotohanan ng isang beses lamang. Ginamit ang credit card ko para sa isang $22,000 Europe travel package nang wala akong pahintulot. Sinabihan ako matapos magawa ang purchase na emergency raw ito. Ipinapakita ng mga public posts na isa itong luxury graduation trip. Nai-report ko na ang charge bilang unauthorized at hindi ko babawiin ang report na iyon. Pagkatapos ay nag-attach ako ng 3 screenshots. Ang bank alert ang text ng nanay ko gamit ang salitang emergency at ang Europe countdown post ng kapatid ko. Hindi ako nagdagdag ng insulto. Hindi ko tinawag na magnanakaw ang kahit sino. Hinayaan kong magsalita ang ebidensya para sa sarili nito. Halos 10 minuto walang sumagot. Pagkatapos ay nag-message ang tiyahin ko. Vanessa, totoo ba ito? Sumagot ang nanay ko ng isang mahabang talata tungkol sa kung paano raw akong palaging dramatic, kung paano raw niya planong bayaran ako, at kung paano raw niya inisip na hindi ako magagalit dahil maganda naman ang trabaho ko. Iyon ang pangalawang pagkakamaling ginawa niya noong araw na iyon. Ang una ay ang pagsisinungaling. Ang pangalawa ay ang pag-amin na hindi niya ako tinanong dahil ipinagpalagay niyang pag-aari ng pamilya ang tagumpay ko. Tinawagan ako ng tatay ko pagkatapos noon. Mas matanda ang tunog ng boses niya kaysa kaninang umaga. Hiniling niyang ikwento ko mula sa simula. Ginawa ko. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa charge sa tawag sa telepono, sa Instagram posts, sa email mula sa travel agency at sa bank dispute. Nakinig siya nang hindi ako pinuputol na bihirang mangyari. Nang matapos ako, sinabi niya, "Hindi ko alam na ganoon kalaki ang halaga." Tinanong ko, "Magkano ba ang akala mo wala siyang sinabi?" Doon ko na-realize na hindi lang ako ang pinagsinungalingan ng nanay ko. Binago rin niya ang kwento para sa kanya. Nang gabing iyon, tumawag ang pinsan kong si Lauren. Hindi siya nagsimula sa payo. Nagsimula siya sa naniniwala ako sa'yo. Halos mabasag ako sa 3 salitang iyon. Sinabi niya na umutang daw ang nanay ko sa kanya ng $4,000, 2 taon na ang nakalipas para raw sa home repair na hindi naman nangyari. Bago pa iyon, umutang din daw ito sa isa pa naming tiyahin para sa medical bill na kalaunan ay lumabas na pambayad pala sa credit card. Ayon kay Lauren, matagal na raw pinag-uusapan iyon ng pabulong sa pamilya. Pero walang gustong kumonpronta sa nanay ko dahil lagi niya itong ginagawang emosyonal. Umiiyak siya. Inaakusahan niya ang iba na hinuhusgahan siya. Sinasabi niyang hindi dapat nagbibilangan ang pamilya. Nakaupo ako sa couch habang nakadikit ang phone sa tenga ko at unti-unting nabubuo sa isip ko ang pattern na matagal akong sinanay na huwag pansinin. Hindi ito simpleng desperadong ina na gumawa ng isang maling desisyon. Isa itong babaeng natutong gamitin ang guilt na parang credit card at ilang taon na niya iyong ginagamit. Kinabukasan, opisyal ng kinansela ng travel agency ang buong package. Ilang libong dolyar na deposit ang nawala at na-charge sa backup payment method ng nanay ko. Alam ko iyon dahil tumawag siya sa akin habang pasigaw. Sinabi niyang pinapunta ko raw siya sa pagkalugi. Sumagot ako, "Hindi. Ikaw ang nagdala sa sarili mo riyan nang gamitin mo ang pera ko." Sobrang ikinagalit niya ang linyang iyon kaya binabaan niya ako ng tawag. Pero sa unang pagkakataon, hindi ako ninerbiyos ng galit niya. Sa halip na intindihan ko na ang boundary na itinayo ko ay sa wakas tumama na sa taong para talaga roon.
Pangit ang sumunod na linggo matapos makansela ang trip. Pero marami rin itong ibinunyag. Sinubukan ng nanay ko ang lahat ng klase ng pressure na alam niya. Umiiyak siya sa mga voicemail. Nagpapadala siya ng mahahabang text tungkol sa sakripisyo. Pinapaalala niya ang mga school lunch na ipinaghanda niya para sa akin noong 8 taong gulang ako. Para bang kayang bigyang katwiran ng sandwich mula pagkabata ang $22,000 na charge sa pagtanda ko. Sinabi niya sa mga kamag-anak na pinahiya ko raw siya. Sinabi niya sa kapatid ko na matagal ko na raw itong kinaiinggitan. Sinabi niya sa tatay ko na sinusubukan ko raw sirain ang pamilya. Pero sa pagkakataong ito, hindi na nagtugma ang kwento niya. Masyado ng maraming tao ang nakakita ng screenshots. Masyado ng maraming tao ang nagsimulang magkumpara ng mga kwento nila. Ang tatay ko, na matagal nang umiiwas sa gulo, ay tuluyan ng tumingin sa family bank statements. Ang nakita niya roon ang nagpabago sa buong balanse ng bahay namin. May mga store cards na hindi niya alam. May mga bayad sa boutiques deposits para sa mga events at hiwalay pang balance mula sa isang furniture account na itinago ng nanay ko. Ang Europe trip ay hindi lang simpleng celebration. Parte ito ng mas malaking pagpapanggap. Gusto ng nanay ko na magmukhang perpekto ang graduation ng kapatid ko dahil ang pagiging perpekto ang paborito niyang maskara. Nang tumawag ulit ang tatay ko, pagod na pagod ang tunog ng boses niya. Humingi siya ng tawad. Hindi iyong pinakintab na apology na sinasabi lang para matapos ang usapan. Totoong paghingi ng tawad. Sinabi niya, dapat noon pa ako nagtatanong. Hindi ko hinayaang ayusin agad ng linyang iyon ang lahat pero hinayaan kong maging mahalaga ito. Sinabi niyang inalis niya ang access ng nanay ko sa ilang joint credit lines, nag-schedule siya ng appointment sa isang financial counselor at sinabi niya sa nanay ko na kailangan nitong ibenta ang ilang luxury items para mabayaran ang nawalang deposit at bahagi ng mga nakatagong utang. Tinawag iyon ng nanay ko na pagtataksil. Tinawag ko iyong matematika. 9 na araw akong hindi kinuntak ng kapatid ko. Sa loob ng 9 na araw na iyon, ipinagpatuloy ko lang ang buhay ko. Mukhang maliit na bagay iyon pero hindi. Pumasok ako sa trabaho. Nagluto ako ng hapunan. Tumakbo ako sa tabi ng waterfront. Nakipagkita ako kay Lauren para magkape at doon ko na-realize kung gaano pala kakaiba ang pakiramdam na makipag-usap sa isang miyembro ng pamilya na walang hinihingi mula sa akin. Nagsimula rin akong mag-therapy gamit ang isang online service dahil kailangan ko ng neutral na taong tutulong sa akin na maintindihan kung bakit nakakaramdam ako ng guilt kapag nagsasabi ako ng hindi kahit tama naman ako. May sinabi ang therapist ko na tumatak sa akin. Sinabi niya, hindi ka trinato bilang panganay na anak. Tinrato ka bilang backup plan. Ilang araw kong pinag-isipan ang linyang iyon. Ang backup plan. Ang taong tinatawagan kapag kapos sa pera. Ang taong inaasahang makakaintindi palagi. Ang taong sinasabihang maging mature habang lahat ng iba ay pinapayagang maging marupok. Sa 10 araw, nag-text ang kapatid ko. Hindi agad iyon paghingi ng tawad. Ang sabi niya, alam mo bang sinabi ni Mom na nag-offer kang tumulong magbayad? Matagal kong tinitigan ang mga salitang iyon hanggang sa halos lumabo ang paningin ko. Pagkatapos ay sumagot ako, hindi. Hindi ako kailanman nag-offer. 1 oras siyang hindi sumagot. Nang mag-reply siya, mas maikli na ang mensahe. Hindi ko alam iyon. Sa mga sumunod na araw, paisa-isang dumating sa kanya ang katotohanan. Nalaman niyang hindi ako tinanong ng nanay ko. Nalaman niyang umabot sa $22,000 ang trip. Nalaman niyang hindi inaprubahan ng tatay namin ang buong halaga. Nalaman niyang ang graduation gift niya ay itinayo sa kasinungalingan at binalot gamit ang pangalan ko. Dumating ang apology niya isang gabi habang nagtitiklop ako ng labada. Pasensya na. Naging makasarili ako. Akala ko may inaagaw ka sa akin, pero sa tingin ko, si Mom ang unang may kinuha mula sa'yo. Naupo ako sa sahig habang hawak ang isang tuwalya at 3 beses kong binasa ang mensahe. Gusto ko siyang patawarin agad dahil may bahagi sa akin na namimiss pa rin ang ideya ng pagkakaroon ng kapatid. Pero natutunan ko nang huwag ipagkamali
ang unang paghingi ng tawad sa tuluyang paghilom. Sumagot ako, salamat sa pagsabi niyan. Kailangan ko pa ng oras. Sa credit niya, hindi siya nakipagtalo. Makalipas ang isang buwan, nagkaroon siya ng part-time job sa isang interior design showroom sa Bellevue. Minsan siyang nagreklamo tungkol sa schedule, pero tumigil din nang mapansing hindi ko siya sasagipin mula rito. Siya na rin ang nagsimulang magbayad ng sarili niyang phone bill. Nagbenta siya ng ilang damit online. Tinatanong niya pa nga ako kung paano ligtas na makabuo ng credit score. Nagbigay ako ng general advice, hindi access, hindi pera, at lalong hindi rescue plan. Kinamuhian iyon ng nanay ko. Sinabi niyang nilalason ko raw ang isip ng kapatid ko laban sa kanya. Pero mas simple ang totoong nangyari. Sa unang pagkakataon, kinailangan ng kapatid ko na makita ang tunay na presyo ng pagiging protektado mula sa consequences. At sa unang pagkakataon din, kinailangang bayaran ng nanay ko ang bill na hindi niya maipapasa sa akin. 3 buwan, matapos makansela ang trip, pumayag ako sa isang mediated family video call. Hindi dahil maayos na ang lahat. At hindi rin dahil gusto kong magpanggap na normal ulit kami bilang pamilya. Pumayag ako dahil gusto kong masabi ang panig ko sa isang lugar kung saan walang makakapagbaluktot nito. Ang mediator ay isang kalmadong babae na may silver glasses na nagsimula sa paglatag ng mga rules. Walang pagputol sa nagsasalita, walang name-calling, walang paggamit ng pagpapalaki sa anak bilang pambayad kapalit ng pagsunod nito bilang adulto. Sa huling rule na iyon, umiwas ng tingin ang nanay ko. Ako ang unang nagsalita. Sinabi kong wala ako roon para pagdebatehan kung deserve ba ng kapatid ko ang graduation celebration. Nandoon ako dahil ginamit ang credit card ko nang walang pahintulot dahil pinagsinungalingan ako. At dahil noong pinrotektahan ko ang sarili ko, ako pa ang itinuring na problema ng pamilya. Nagsimulang umiyak ang nanay ko bago pa ako matapos magsalita. Noon sapat na ang mga luhang iyon para mawala ang galit ko. Lalambot ako. Hihingi ako ng tawad para sa tono ko. Susubukan kong gawing mas magaan ang sitwasyon para sa iba. Pero sa pagkakataong iyon, hinayaan ko lang siyang umiyak habang nagpapatuloy ako sa pagsasalita. Sinabi ko, mahal ko ang pamilya natin pero hindi na ako muling magiging emergency fund para sa mga desisyong hindi ko ginawa. Humingi ulit ng tawad ang tatay ko. Sa pagkakataong ito, sa harap ng lahat. Sinabi niya na napagkamalan niyang ang pagpapanatili ng kapayapaan ay katumbas ng pagiging tahimik at ngayon lang niya naintindihan na ang pananahimik niya ang tumulong para magpatuloy ang ganoong sistema sa pamilya namin. Humingi rin ng tawad ang kapatid ko. Sinabi niyang nasiyahan siya sa pagiging golden child dahil pakiramdam niya noon ay pagmamahal iyon. Pero unti-unti na niyang nakikita na ang sobrang pagspuspoil sa kanya ay hindi pala naghanda sa kanya para sa totoong buhay. Mukha siyang nahihiya habang sinasabi iyon, pero sinabi pa rin niya. Ang nanay ko ang huling nagsalita. Sa umpisa, ipinagtanggol niya ang sarili niya. Sinabi niyang gusto lang daw niyang bigyan ng magandang bagay ang bunso niyang anak. Sinabi niyang nakakaramdam siya ng pressure na makipagsabayan sa ibang magulang. Sinabi rin niyang inakala niyang maiintindihan ko dahil maayos naman ang lagay ko sa buhay. Isang tanong lang ang ibinigay ng mediator sa kanya. Nagbigay ba si Maya ng pahintulot na gamitin mo ang card niya? Pinunasan ng nanay ko ang mukha niya at mahina siyang bumulong ng hindi. Hindi nabura ng iisang salitang iyon ang ginawa niya, pero iyon ang nagtapos sa argumento. Pagkatapos ng tawag na iyon, naging opisyal ang mga boundaries. Wala nang access ang nanay ko sa financial information ko, home access codes ko, emergency documents ko, o anumang accounts ko. Kapag kailangan niya ng tulong, maaari siyang magtanong at maaari rin akong tumanggi. Ipinagpatuloy ng tatay ko ang financial counseling kasama siya. Hindi biglang naging maayos ang pagsasama nila. May ilang kamag-anak pa ring naniniwalang masyado akong naging harsh pero mas kaunti na ang nagsasabi nito nang direkta matapos maging imposible nang itago ang katotohanan sa likod ng salitang family love. Nagpatuloy sa pagtatrabaho ang kapatid ko. Hindi siya naging perpekto. Ganon din ako.
Pero nagsimula siyang mag-ipon para sa sarili niyang maliit na biyahe, yung talagang kaya niyang bayaran. At isang araw nag-send siya sa akin ng larawan ng isang garapon na may label na travel fund. Walang guilt, walang pakiusap, progreso lang. Tungkol naman sa akin, naging mas tahimik ang buhay ko sa paraang hindi ko pa naranasan noon. Tinanggap ko ang mas malaking project sa trabaho. Muli kong inayos ang emergency folder ko na pangalan ko na lang ang nakalagay. Pinalitan ko ang lahat ng accounts passwords at backup contacts ko. Mas maayos na akong natutulog. Hindi na ako napapapitlag tuwing tumutunog ang phone ko. Ang pinakakakaibang realization ay ito, hindi ko nawala ang pamilya ko nang magtakda ako ng boundaries. Ang nawala sa akin ay ang bersyon ng pamilya na kailangan kong maglaho para lang makabilang. Masakit iyon, pero kalayaan din. Ang aral na dala ko mula sa lahat ng ito ay simple lang. Hindi dapat hinihingi ng pagmamahal ng pamilya na isakripisyo mo ang kinabukasan mo, credit mo, o kapayapaan ng isip mo. Ang pagprotekta sa finances mo ay hindi pagiging makasarili. Parte iyon ng pagprotekta sa dignidad mo. Ang boundaries ay hindi pader na itinayo mula sa galit. Minsan isa lang silang pintong may kandado na nagtuturo sa mga tao na ang pagmamahal ay dapat may kasamang respeto. At kung nakikinig ka rito habang may guilt dahil nagsabi ka ng hindi sa isang taong mahal mo, sana maalala mo ito. Ang taong tunay na nagmamalasakit sa'yo ay hindi mangangailangan ng access sa pera mo para patunayan mong mahal mo sila. Irerespeto nila ang hindi mo ang limits mo at ang karapatan mong bumuo ng buhay na hindi palaging nauubos dahil sa krisis ng ibang tao. Gusto ng nanay ko ng isang magandang kwentong maipapakita online. Iba ang nakuha niya. Isang kwento kung saan ang anak na minamaliit niya ang siyang nag-check ng resibo, nagprotekta sa pangalan niya, at pinili ang kapayapaan kaysa pahintulot. Naranasan mo na bang magtakda ng financial boundary sa isang taong mahal mo? Ibahagi mo ang kwento mo sa ibaba dahil baka ang karanasan mo ang magbigay ng lakas ng loob sa iba para protektahan ang sarili nilang kinabukasan.